ulit. At first attempt, wala kang maintindihan. Excitement lang. Power! Grabe! Mayaman! Aba, negosyo. Basta! Di ko lang alam. Pero kung tumatagal, next attempt din nyo. Get excited, nakunawaan nyo, at minsan lumalabas sa ibig nyo yung mga nalig ko sa amin. Yes. Because this is a copy business. Kaya pala hindi kailangan matalino ka. Tama? Magaling ka lang mangopya. Yes. Nung estudyante kayo, ano masarap? Mag-aral ng opya. Opya! Opya! Labang yung kayo. Kapag nahuli ka ng teacher, yari ka, baksa ka. Sa negosyong to, pag magaling ka mangopya, payaman ka. Yes! Why? Copy mo yung taong successful. Yes! Mag-isip, kumilos, kakakopya mo, mahahawa ka eh. This is a copy business. Ako, ano malay ko dito? Ibang tao, galing na speaker. Galing. Siguro dapat lang, 26 yun na, 26 years. Lumala ka sa ibig ko. Kinopya ko lang to. Malay ko dito, taga-hotel ako. Nagkakaiba lang to sa mga personal na storya. Pero yung presentation pare-pareho to. Magkakaiba lang yan sa pag-deliver mo, based experience. Correct. So number one, attitude, yan ang number one foundation. From the word foundation, parang building eh. Let's say building yan. Wala ako nakitang building na tumayo nang walang pundasyon. May nakita kang building na tumayo. Uy, tumutubo. Diba? Mas mataas na building ang gusto mong itayo, mas malalim na pundasyon ang kailangan mo kayan. Realidad. Ang building, kapag walang pundasyon, kapag humangin, bumagyo, mag-collapse. Correct ko ba yun? Yes. Etong building na yan, nag-represent ng dreams natin. Para magkaroon ng katotohanan ng dreams natin, mas malaking pangarap, mas malalim na pundasyon ang kailangan hukayin. Yes. Ano yung pundasyon? Ang tawag doon, knowledge. Kaalaman. From the word knowledge, if you know what you are doing, you have the edge. Lamang ang may alam. Paano ka matututo? You have to learn the business. Yun ang magpapayaman sa'yo, yung kaalaman. Pag may alam ka, bakit sa global, marami ba hindi nakatapos sa pag-aaral? Very confident, mag-invite kahit professional, businessmen, malakas ang loob nila. Kasi alam nila sinasabi nila. Kasi nga, bugbog na bugbog yun sa pag-attend sa mga seminar. Akala nyo lang, nakaupo kayo dyan, power, grabe. Akala nyo, nakikitawa lang kayo. Pero hindi nyo mapapansin, pinapalalim namin ang inyong kaalaman. Yes! Para paglabas ninyo at mag-invite ka, every time you encounter rejection, tatawa ka nila. Hindi kayo magkukulap basta-basta. Kasi matibay ang pundasyon nyo. Yes! Pag matibay ang pundasyon nyo, kada ng mga challenges ang mangyari sa iyo, handa kayo. Yes! So attitude is importante. Humility. Normally sa mga presentation, meron din mga tao businessmen. Magandang buhay. Kung mas mayaman kayo sa sponsor, sa mga sponsor, okay lang yun. We always respect your profession. Tandaan mo yan. May doktor ba dito? Kung doktor ka, may sakit ako, kukonsulta ako sa'yo. Gusto mo patayo ng bahay? Arkitekto ka? Kukonsulta ako sa'yo kasi alam mo yan. Pagdating sa networking, global, kami ang nauna. Kami ang may alam. Kami ang puntahan niyo. Yes. Yes. So build ang pundasyon. Learn the business as soon as possible. Invest time. Tama? Yes. Now, ginagawa nyo ngayon yan. Maganda, ang paniniwala nyo, mataas-mataas yan. Sapat na ba yan para yumaman ka? Pag maganda ba ang attitude mo, yaman ka sa global? Ang sabi ko nga, journey to proseso. Ang attitude, parang ingredients lang yan. Ano ingredients? Pagkain. Ang sa pagkain, sumasarap yan, depende sa mga ingredients na hinahalo ninyo. Cake. Ano kailangan sa cake? Flour, sugar, oil, butter. Tama, marami kailangan dyan. Tanggalan mo na isang ingredient doon. Tanggalan mo na sugar, ang cake.
Ang pangit ng lasa. Yes. Dito, first ingredient nyo, for you to get your dreams, Attitude. ano pa ang next ingredient nyo? Sa mga babayan na mataas na paniniwala, yung belief system. Ilang porsyento ang belief? 100%. Kung attitude is 85%, ang belief 100%. Hindi 88, hindi 99, hindi 99.99. 100%. Why? Ang belief parang balon. Ang balon, kapag yan natusok na maliit, kahit maliit na bagay, it will burst, sasabog yung balon. Tama ba yun? Yes. Itong balon na yan ang nag-represent ng belief mo. Kapag ikaw ay nahaluan ng kahit konting duda, tapos yan. At kapag yung belief mo mababaw, hindi mo ibigay yung best ninyo. Uy, payaman si Global. Ay baka hindi. Hindi, payaman daw eh. Ay baka tulong-sulong kayo. Kailangan belief mo tuloy-tuloy. Maniwala ka ngayon, bukas, next week, next month, kailangan maniwala ka pa rin. Yes. Ang kilos nyo, depende sa paniniwala nyo. Ang masakit minsan, yung tao, ang taas ng belief system, pag maganda ang resulta. Pag maraming pain-in, maraming downline, ang taas ng belief. Kapag naka-experience ng attrition, challenges, ang belief nawawala. So yun tuloy-tuloy. At kapag naniwala ka ngayon, kailangan be consistent. Yes nyo ako? Yes. Tandaan nyo, walang kumulong tubig. Kapag ang apoy, patay sindi. Amen. Subukan yung magpakulo. Patay sindi. Patay sindi. Isang linggo na. Patay sindi. Patay sindi. Isang buwan. Patay sindi. It will not boil. Pero ang apoy nyo, kahit super hina, pag tuloy-tuloy ang apoy, kukulo tubig. Yes. Okay? In global, ganun din. Kapag tuloy-tuloy ang belief mo mataas, naniwala ka. Palaki ng malaking grupo, ang income sumusunod. Gets nyo ako? Yes. So, number one, kayo dapat maniwala. For me, no, wala kasi aksidente eh. Ang pagpunta nyo dito, kahit kahiyaan, obserbahan mo lang, pinwersa ka lang, the reason you're here, may purpose siya, may reason yan. Kaya number one, you have to believe in God. Amen? Yes. Do you pray? Yes. Always pray, Lord, give me an opportunity, Lord, para magbago ang buhay ko. Si God hindi ba sa langit para ito ng pera? Si God gumagawa ng paraan para ang mga prayers ay masagot. Yes. And I do believe ang AIM Global, isa sa mga sagot sa Yes. Alam niyo ba lahat ng tao na nag-join sa AIM Global dapat yumaman na? Kasi pinag-pray nila, binigay sa kanila. Tama? Hindi nga lang, fair si God. Lahat tayo merong freedom. Freedom of what? Choice. Choice po, kung gagawin mo, hindi yung binigay sa'yo. Yung mga nag-stay, naging successful, choice nila, yung pinag-pray nila, dumating, tinabaho. Kaya kayo, pinag-pray mo to, at ginawa mo ng tamang negosyo, wala kang choice. Kaya Binibili na company. Ang company natin, 18 years na po. Alam mo po, di ba? 18 years ang company, ang mga may-ari, board of directors, vice president, kapag kinumbay ninyo yung aming experiences, as a network marketer, ako, I have 25 years, 26 years, George, 27 years, siguro nasa 300 years. Wow. Combined experience at yung mga may-ari. Ang turo namin, if you will notice ang turo ko, based experience, hindi sa libro. Tama ba yun? Yes. Kaya alam namin, yung mga tao makikinig sa amin, kapag sineryoso to, makakapag-create maganda resulta. Tayo lang po, ang kumpanya nakapag-celebrate ng for 5 or 6 consecutive years, nag-celebrate ng anniversary sa Philippine Arena, which can accommodate more than 50,000 people. Grabe ang ating grupo sa iba't ibang mga bansa, mga iba't ibang mga countries. Ano pa? Maganda ba ating mga products? Yes! Maganda ating mga division, OPI, meron tayong Alpha East, may Vivo, lahat. Tama? Yes. What else? Siyempre, may mga sponsor po kayo, may mga mentors, may mga upline. Maniwala ka sa mga taong yan. You have to believe in them, trust them, respect them, and follow your upline. And by the way, when you say follow your upline, susundin mo lang ang mga uplines kung tama ang itinuturo. Yes.
Tama, may mga utak kayo. Pag mali ang tinuturo, kung yung gagawin. Kapag malaman kung tama o hindi, based sa company policy. Klaro? Yes. Tignan nyo to. Para itong ladder eh. Yung upline o management, nasa kami, correct? Yung mga bago, especially sa baba pala. Ang goal namin kayo, makaangat din. Maganda ba yung ganon? Yes. Ito kaming upline, management, para ka umakyat dito, hindi yan basta sumisigaw. Ay! Downline! Panik na kayo! Walang ganon. Ang ginagawa namin, nakakaba kami sa comfort zone namin. Para iangat ka, tulungan kayo. Bakit dito? Hindi ko na kailangan pumunta dito para bigyan ng trainings. Yung mga kapay naman kayo. Mas okay na sa Manila. Tama? Baka daw magpapakapuyat, magpapakabiyahe pa. Umaalis kami sa comfort zone namin. Yung mga mentors nyo, yung mga apprentices nyo, mapapansin ninyo. Kakausapin yung prospect nyo. Magbabiyahe. Tama ba yun? Support yun sa downline. Kaya nga helping business eh. Kahit maganda ng buhay nito, ang goal mo, tulungan siya. Iaangat kayo. Look at me guys. Pray kami. Hahawakan ka, bababa kami, hawakan kayo para pag-akyat ninyo, hindi kayo nahirapan. Maganda ba yun? Yes. Pero, okay. Pero ito usapan. Pag hawak sa'yo at nagpabigat ka, bibitawan ka namin. Kaya huwag ka magtatampo. Ba't si upline? Hindi ako tuturuan. Check sarili mo. Baka hindi ka nakapag-cooperate. Masarap magturo kapag ang tao gusto maturo. Masarap tumulong kapag ang tao gusto patulong. Kaya samantalahin nyo, habang kami, mentors, coaches, upline, sumusuporta sa'yo, samantalahin mo yun. Kasi hindi sa habang panahon, magkakasama tayo. Kasi may mga araw, magkasama tayo ng ilang linggo, ilang buwan. And time will come, iba naman kasama namin. Kasi kapag siya lagi ang kasama mo, na downline, siya lagi ang kasama mo for so many years, siya lang ibig sabihin, hindi ka dumadami. Dalawa lang kayo. Yes. Kailangan habang may oras si upline, dikit sa upline, paturo ka na. Pag okay na siya, hanap ka ulit, natuturuan mo. Kapapasin mo, padami ka ng padami. May getting me? Yes. Kapag nakita ni upline o ni downline na si upline mag-support at niniwala sa kanya, yung downline lumalakas ang loob. Kung si upline nga naniniwala sa akin, mas dapat ako maniwala sa sarili ko. So you have to believe in yourself. Bago maniwala ang ibang tao sa inyo, maniwala muna kayo sa sarili niyo. Yes. Huwag kayo maingit sa tao magaling magsalita, sa tao mayaman, may pera. May alam kami, di mo alam. Pero may alam ang bawat isa sa inyo na hindi mo alam. Kaya nga lahat tayo ay unique. Ano niyo ba unique tayo lahat? Yes. Gano'n tayo ka-unique? 7.8 billion ang populasyon ng tao sa buong mundo. Ni isa, walang magkaparehong thumb mark. Gano'n ang ka-unique. Walang malisyoso to ha. Alam niyo yung sperm? Yes. Cells. There are 3 sperm cells. There are 3 trillion of cells. Million of sperm cells. Yung mga sperm cells na yan, nag-uuna-unahan niyang paglakas. Ang pag-uuna-unahan na yan, tantini. Ang tayo pinapagat ng tantini. Sa dinami-dami ng mga similya na lumalabas, ikaw ang nakapasok, ikaw ay nabuo. Doon pa lang, champion. Yes. Alam ka isa, imagine mo yun, idang similya binabangga mo, pang, wow! Ikaw ang nabuo. At kung champion kayo, you deserve a good life. Yes. Sabi ko nga lagi, if you were born poor, it is not your fault. But if you die poor, ikaw na magkasalanan. Kung ano ang buhay natin, kung ano sitwasyon mo ngayon, ikaw ang gumawa niyan.
Hindi pinisisihin ng magulang, eskwelahan, environment, kung ano ang sitwasyon mo ngayon. Yes. Ikaw ang magaganda ng buhay. It's your choice. It's your choice. Pag may mayaman, interview mo. Sir, ba't ang yaman nyo? Alam mo sagot? Ako, ba't mayaman? Lolo ko, lola ko, mayaman. Nanay, tatay, mayaman. Kaya ako mayaman. Yung ibang mahirap, interview mo. Ba't ka mahirap? Ako? Kaya mahirap. Lolo, lola, mahirap. Nanay, tatay, nuknukan sa kahirapan. Kaya ako mahirap. Yung ibang mayaman, interview nyo. Ba't ka mayaman? Ako ba't mayaman? Yung lolo ko mahirap. Lola ko mahirap. Nanay ko, tatay ko mahirap. Kaya ako yumaman. Yes. Nagsikap ako yumaman. Kasi ayaw ko matulad sa mga lolo't parents ko. Ang magpapayaman sa'yo, sarili mo rin. Gusto ko yumaman eh! Ano gagawin ko? Sa pagyaman, you need opportunity. Correct? Gusto mo ko yumaman, choice mo yun, but if you don't have the right opportunity, paano ka yayaman? Yes. And for me, you need opportunity or vehicle. Ang in global, for me, is the right opportunity. Why? Kasi ka regardless ng background nyo, estudyante, housewife, hindi matalino, hindi mayaman, walang alam sa sales, pwede rito kaya nga equal ang opportunity. Pasok ka. Hindi ka nakapag-aral, pwede ka dito. Kasi nga mayroong right vehicle or right opportunity. For you to succeed in life, right opportunity. Hindi pa sapat yun. Kailangan meron din right timing. Tama? Yes. A global, right opportunity. Pero bakit hindi lahat na nag-join, tumuloy? Kasi hindi pa right time. May mga tao patin dito, nung nakita yung global, kakagraduate ko lang. Gusto ko experience yung pinag-aralan ko para maging magtrabaho. Tama? They want opportunity, pero hindi pa nila time. Nag-enjoy pa kayo, inibitahan nyo kapag ayawan nyo pipilitin. Kasi gusto mo mag-enjoy sa ginagawa niya, sa trabaho, sa negosyo. Pabayaan mo lang yan. Kasi kapag nangailangan yan, pupunta rito yan. Sabi kasabihan, the best time to plant a tree was 10 or 15 years ago. Kasi yung mga nagtanim 10 or 15 years ago, humaharvest ngayon. But the second best time is today. Magtanim ka ngayon, 5 or 10 years from now, ikaw mag-harvest. The best time to join AIM Global was 10 or 15 years ago. Kasi yung mga nag-join 15 years ago, El Nitare, Albert Hasma, lahat ng mga toppers ngayon, sila humaharvest ngayon. But don't you worry, sa mga first time, Yes. this is the second best time. Mas madali gawin ang AIM Global ngayon. Sabihin, for you to succeed, right opportunity, right time. Pero kahit mayroong right opportunity at right time, kailangan maging right person ka muna. Maganda mga opportunity, right time nga, pero pasamay ka naman. Ayaw magpaturo, wala kang gigil, hindi ka committed, hindi ka right person. But congratulations, if you are the right person at the right time, with the right opportunity, wala kang choice, kayo ang next na magiging ganyan. Pagsabi na, I am the right person. I am the right person. Naniniwala kayo yaman sa global? Yes. Kailangan mo 100% naniniwala. Alam niyo po, sa 26 years ko, libo-libong tao na kausap ko. Alam niyo ba, mata pa lang ng tao, alam ko, niyayaman. O hindi? Mata pa lang, alam ko mayayaman to, hindi. Iba yung mata ng yumayaman, nanggigigil, nagliliyaw. Mata pa lang. Kahit malayo ang kita. Mata pa lang, alam ko mayayaman kayo. Thirty-two.
32 lang eh. May imagine nyo sa dami nyo, ang yaman 32 lang. Yung 32 na yaman, tayo sa kamay! Palapakan nyo tayo sa kamay. Ang sabi ko, 32 lang ang yayaman. Pero isinama mo ang sarili mo sa 32. Kung pagtaas ng kamay, hindi nyo magawa, pagyaman pa kaya? Yes. Ang tawag doon, lakas ng loob. Yes. Hindi wala ka sarili mo na kaya mong gawin to. Meron bang dinita sa kamay? Meron. Kasi nahiya. Kasi first time. Kaya may nakatingin. Hindi siya naniwala yaman siya. Sayang, hindi ko na ulitin. Oh. Oh. Ano po? Baka nahiya lang po. Dito sa kamay ko. Isang chance ako, isang chance pa. Uy, ikaw ba yan, kuya? Lahat ng sinama, taas sa kamay! Tumatayo pa. Nag-enjoy kayo? Yes. Ang presentation ko, you will notice, may halong kwento. Yes. Kasi parang tulog nakakatawa. Part na ng presentation nyo, pero gusto kong intindihin mo yung mensahe ko, correct? Yes. Kasi imagine kung ito seryoso, lahat tulog na. Maliwanag ba, sir? Maliwanag ang presentation, may konting jokes, kwento, part ng presentation, pero malalim ang negosyo nito. Yes. Going back, magandang attitude, mataas ang belief, may eraser. May eraser. High-tech. Okay, yan. Maganda tayo. Sabi sir, maganda ng attitude ko, mataas ang belief ko, yayaman na ba ako sa global? Hindi pa rin, kulang pa rin. Dagdagan natin ang next ingredient. Diba? Haluan nyo pa ng malalim na commitment. If you will notice, every time meron tayong training, laging binabanggit yung commitment. Yan. Ano yung commitment? Ang commitment, sakripisyo. Ano yung sakripisyo? Ginagawa mo isang bagay kahit hindi kayo komportable. Parang ngayon, hindi dito malamig, mainit dito, siksikan, tama? Pero nandito ka pa rin. Ang tawag doon, commitment. Iba sa inyo, habang nagtuturo ako, gising na gising, nag-power, sumasagot, napalakpak pa. May nakita ako. Marami power. Ang haba ng 20 minutes niya. Power. Akala ko 20 minutes na. Di ba? Sa oras ito mahigit ah. Huwag kayo mag-complain na Huwag kayo mag-complain na mahaba, mainit, pagod, gutom, malayo ang pinanggalingan ninyo. Huwag kayo mag-complain. Kasi wala pa kayo sa global, dati na kayo naiinitan. Tama. Napapagod, nagugutom, naka-traffic. Tama? Dito kayo, mahaba seminar, pagod ka, gutom, na-traffic, okay lang yan. Kung magbabago naman ang mga buhay natin. Kunti sakripisyo muna. Kasi kung kahirapan kayo, masirap kami. Hindi ka biro ito. May ginagawa ko? Commitment ito. Yung magturo ka ng training sa pare-pareho for the past 27 years. Commitment, konting sakripisyo muna. Wala mo na mag-complain. Maliwanag ba yun? Yes! Every time na nagbabiyahe ko, Sir, paano mo maging successful sa negosyo ng global? How to become successful po? Laging how. Teach me how to do the business. How to do the business, madali ito. Madali intindihin ang ating marketing plan, ang mga division, ang mga products. Pero ano yung bago mo tanungin yung how? Yung why muna. Because the how will always follow kung alam niyo yung why. Tama ba yun? Wala akong taong nakitang pagising ng umaga, naligo, nagbihis, nagpabango, magandang damit, polo, sintron, sapatos, bilo, lahat. Nagpabango pa. Paglabas ng bahay, woo! Saan kaya makapunta? Imagine mo yun? Diba? Doon, nagdumising ka, nagbihis ka,
Alam nyo, may pupuntahan kayo. Pag special pupuntahan nyo, magpapaganda ka, bagong damit mo, mag-makeup ka pa. Depende sa pupuntahan nyo. Wala yung gigising, i-prepare sarili niya na walang direksyon. So dito, sa negosyo natin, the moment nag-join ka, bakit ka ba bili ng package? Para saan? Correct. Yan ang tanong lagi doon. This one. Yung you have to do the business whatever it takes. Kaya narinig mo lagi yun? Yes. Do the business whatever it takes. Meron dyan, no? Sample ka. May mga pangarap pa kayo! Yes! May naman tayo, di ba? Marami yung sumagtuligaw na may mga pangarap, yes. Nasa rin iba. Correct. Nagbabago ang desisyon. Depende sa sitwasyon. Yes. Pag pabor sa'yo, yes. Pag hindi na, ayaw mo na. Upline, hindi ako mag-quit. Whatever it takes, kahit hiwain yung dibdib ko, ang makita mo dyan, C24/7. Dugo ko, vida. Na-traffic lang, nawala na. Kaya bisa nakakatakot yung tao mangingay. Power traffic siya, yun wala eh. Pero gawin mo positive. Gawin yung positive. Yung power traffic mo, pangangatawanan mo, dapat gano'n. Meron isang hari. Yung hari na yun, mahal ng kaharian. Nagkasakit sa puso. Mamatay na yung hari, Brad. Para yung hari mag-survive, kailangan merong heart transplant. I-announce ng mga ministro, ang mahal na hari, may malubhang karamdaman. Para mabuhay siya, kailangan ng panibagong puso. Kailangan may magdudonate. May sumigaw, hindi pwede yan. Kailangan mabuhay mahal na hari. Yung puso ko ang inaalay ko. Puso ko. Narinig siya, hindi puso ko. Puso ko. Puso ko. Para sa mahal na hari. Sabi ko, hindi. Puso ko. Lahat ng lalaki. Hindi kayo. Ako. Ang daming gusto mag-offer. Nagbigay ng puso niya. Naguluhan yung ministro. Sabi ng ministro, sino pipiliin ko sa inyo? Lahat kayo gusto. Hindi, puso namin. Puso ko. Ang ginawa ng ministro, ganito na gawin natin. Press protect tayo, ganito gawin natin. Maghahagis ako ng feather. Sa taas ng palasyo eh. Ano yung feather? Yes. Balahibo. Paghagis niya yan, kung kayo matapat yung feather, puso niya ang mag-aalay. Sige, ihagis mo na! Ihagis mo na! Inihagis ng ministro yung feather. Shoo! 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 Pagdating sa kanya, puso ko! Pag malapit ang puso ko! Puso ko! Sa kanya, puso! Puso! Alam mo nangyari? Namatay yung mga... Hanggang ngayon, puso di pa na. Marami mga decision upline! Whatever it takes, hindi kami aalis. Mag-i-stay kami. May mga challenges lang. Wala na. Tama? Mali yun. Seriously speaking, you want to succeed in this business? Yes. Bakit may huwag yung gagawin ng Aim Global para lang sa sarili nyo. Kasi kapag ginawa mo ito para sa sarili mo at nahirapan ka, napagod na puwit, nagutom, you can easily quit. Walang tao gusto ma-reject, walang tao gusto mag-fail, kaya madaling tumakas. Do this business para sa pamilya mo. Yes. Hahanapan mo ng dahilan kung bakit mo gagawin ito. At bawat isa atin, may kanya-kanyang dahilan. Yes. Kung may magulang, asawa, anak, bahala kayo, basta kailangan meron kayong reason. Now, if you're gonna ask me, ano yung deep reason ko? We are 8 in the family. I was born poor. Tama? Kasyuratin ko lang ha. Sa 8 kapatid, ako lang nakatapos sa pag-aaral. Ganon kami kahirap. Paano ka nakatapos sa pag-aaral? Nagpaampun pa ako sa ibang tao. Yun lang regrets ko. 12 years old ako noon. I was grade 5 nang ako'y nagpaampon sa paring katoliko sa simbahan sa Baclaran.
Sa kumbento ko lumaki. Talagang pare ako. From grade 5, 12 years old, hanggang nag-ipon ako ng pera. Lahat. Alam mo yung isang batang nag-survive mag-isa? Naglaba, nagluto, nag-save. Kasi isipin mo, paano nag-survive isang bata? Tuition fee, aral, mag-isa, hanggang makatapos ko ng kolehiyo sa Adamson. Accountancy yung tinapos ko. Ama, ako lang nakatapos. Kailangan ko humiwalay sa parents ko. Kasi bata pa ko, dreamer na ako eh. And yun ang number one reason ko, ayaw ko nag-succeed sa buhay. Ayaw ko ma-experience ng anak ko, yung experience ng bata ako. Ama, so parang kayo, hanapan mo din ang reason kung bakit mo kailangan gawin ito. Kaya hindi ako na-affect dito. Malalim ang dahilan ko. Malalim. Ha? Kayo, hanapan nyo ng reason. Dito, power, grabe, dito. Hindi ganun doon. Part lang ng